Welcome sa ating YouTube channel. Okay po, nako, mainit ating talakayan ngayon. Ito'y tungkol kay Congressman Abante. Mukhang uminit na yata ang ulo. Uminit na ang ulo ni Congressman kay Vice President Sara Duterte. Hindi natin alam kasi mukhang hindi lang si Congressman ang mainit ang ulo. Ayaw naman kasi sumagot ng tama ni Vice President. Diba? Simple-simple yung mga tanong. Pero parang meron siyang tinatago at meron siyang pinagtatakpa. Kasi hindi siya makasagot ng tama. Kung ano lang yung mga sinasabi niya, paulit-ulit lang. Diba? So, itong si Congressman Abante, mukhang uminit na rin ang ulo at talagang tinanong ng diretsahan si Vice President. No? Tinatanong yung deliberation ng budget tong 2025. Okay? So, marami mga tanong si Congressman na tinanong na rin ng ibang mga kongresista pero hindi sinasagot ng tama ni BP. Confidential funds eh. Yung confidential funds at yung budget deliberation parang nagmi-mix. Ayaw ni BP ng ganon. Ayaw ni Vice President na paghaluin yung at yung budget ng 2023, 2024 ay wag daw isama, wag daw i-include sa pinag-uusapan dahil ang pinag-uusapan ay yung budget para sa 2025. Ayaw naman ng mga kongresista na pumayag dahil yung budget ng 2022, 2023, 2024, yan ay kailangan dahil dyan magbabase ang ating Congress kung paano gastusin ng gobyerno ng Vice President ang pera na hinihingi niya, yung budget. Okay, at parang napiko na si Congressman Abante rito. Ito yung pakinggan natin kung ano yung mga sinabi ni Congressman Abante. No? He, the President of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. Yun ang sinabi niya. Sabi niya, may karapatan ba na ang gobyernong ito ay mag-scrutinize, yung Congress pala na yun, mag-scrutinize ng budget ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Ang sagot naman ni BP, That's why I say I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. yan, naiinis na si Congressman Abante dahil yung mga sinasabi ni BP, paulit-ulit lang. Kung ano yung sinabi niya nung una doon sa mga ibang mga congressman, yun pa rin yung sinasagot niya kay Congressman Abante. Kaya si Congressman Abante na medyo umiinit na rin ang ulo at halata mo na rin medyo napipiko na. We, again, Chair, would like to remind our guests to please be responsive to the yes or no lang naman ang members isasagot, and pero Mr. Madam. hindi masagot ni BP ng yes or no dahil hindi natin alam kung ano bang kanyang pinagtatakpan. Perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. She has been answering the same answers since we started this query. And this Simple hearing. lang pero But I mukhang just want to ask, Mr. Chair, is there a mainit na rin ang simple- ulo ni Congressman. a simple answer of yes or no? Does the Madam Vice President believes that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. That can only be simply answered by yes or no. I do not. Yan. Sabi niya, all agency, including the Vice President. Kahit presidente pa yan, dahil all agency of government. Ang presidente, mula presidente hanggang sa pinakababa na yan, agency of government yan.
nasa gobyerno ka. So, tinatanong niya kung mayroong karapatan ang ahensya na yan, ang body na kinabibilangan ni Congressman, yung Kongreso, na mag-scrutinize ng budget ng kahit anong agency mula presidente hanggang sa pinakamababang ahensya ng gobyerno. Yan ang sinasasagot niya kay BP Sara kung may karapatan ba ang Kongreso na yon. Need to hear the paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang Naiinis bumalik. na siya. Hindi po ako nagagalit. Oo, Naiinis lang, hindi siya po sa nagagalit. kanya. Inis Parang lang. Inis na siya. Oh. Oo, gusto ko lang pong malaman. Oo, humbly speaking. Inis na si Sara. naniniwala ba siya? Nakikisabi niya, Madam Chair, na sinasabi niya na inis na daw si Sara. Pero siya, mukhang inis na rin. itong house na ito na binoto ng tao ay mayroong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair. Isipin mo. Ibig sabihin, lahat. Even including Congress. Lahat. Mula sa Senado, lahat yan. Government, di ba? Lahat ng agency. Ano ba mga ahensya ng gobyerno? Mula sa taas hanggang sa baba. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave. Simpleng yes or no lang, pero Answer. hindi sumasagot si Madam VP. Chair, I would just like to ask, why is it very hard for her to answer yes? Parang hindi niya, ba't hindi masabi ni VP? Napakahirap magsabi ng Why is it so hard Yes for or her no? to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you have to explain? hindi pa abogado You yan, ha? have to explain. Hindi abogado yung si congressman. I'm a lawyer. Yan, sinabi You niya. are a lawyer. Hindi daw siya abogado. So, Pero, it's a simple question. Simple question, hindi niya Okay, sinasagot ng tama. Simple Filipino. Meron po bang karapatan ang house na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang Bawat tanong ko. ahensya ng gobyerno, Pwede is pong lahat. sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ng taong Pero, mamaya, maisahan niya rin niya at malalaman na pumapabor din si VP Sara kahit hindi niya sinabi ng direktahan. Nandito yun. Yes, ano ba? Mali po yata ang Madam Chair, Yes, sir. the question be repeated. Ayan. ito po, ang tanong ko kanina, Inuulit niya meron yung po tanong. bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list Lahat. na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya, hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya Lahat ng ng ahensya. gobyerno. Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang Bakit ayaw niya sagutin? no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Oo, tama naman. Madam Tama Vice naman. President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Mukhang hindi naiintindihan ni VP Sara kung ano yung tanong. It's up to you. You are the deciding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa Constitution yun tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Yeah. Naaayon sa Constitution. Ganyan din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatang mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa Constitution. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Ayun lang. Kung naniniwala si VP Sara. Vice President. Madam Chair, Ngayon, nag-ads. Ngayon, may isahan ngayon ni Congressman ngayon. Dahil, tatanungin niya uli yan si VP Sara. umikot na po tayo. Nung bumalik na tayo sa simula. Magpapaliwanag ngayon si VP Sara. At pauulit ngayon ni Congressman yung mga tanong niya. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot.
Hindi naman yun ang tanong eh. Madam Chair, palagay ko, Ayan, hindi pa siya sumagot sapagkat inu-audit lamang niya ang sinabi niya. O ito po, Ayan, ang gusto ayan. kong tanungin sa kanya. Para Pwede ba, Madam para mapalabas ni congressman yung ang mapaamin niya si BP Sara na pumapabor siya doon sa na ang Congress na ang governing body na kinaugnayan ni Congressman Abante ay may karapatang mag-scrutinize ng hindi nalalaman ni BP Sara. Yan. Chair, Hindi niya inaasahan to. yung sagot mo, na sinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Yan. Gusto ko lang ulit ma-record. At iulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Iba Madam yung Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Rea- Is this the OVP reaction ni 2025 VP budget Sara. proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. hindi siya Medyo mahina yata ang training ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. kita mo. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam. Hindi siya hindi Confidential si fund. Ang BP pakialam Sara ko medyo dito, siya meron pang karapatan. nagulat siya Naniniwala ngayon. na ang Yan. Kongreso ay merong karapatan mag-discuss Hindi siya ready. ng budget ng anumang ahensya. Yung po ang tanong ko, sagutin po niya yes or no. Yan. Ngayon, ayaw niya sagutin ng yes or no, sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulit. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ayun. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. Di ba? Hindi inaasahan ni BP Sara yun. So, magaling si Congressman Abante. Naisahan niya si BP Sara. Okay? So, dyan na lang muna po tayo. Abangan na lang po natin na mga susunod pang mangyayari dahil marami pang budget hearing deliberation na mangyayari ngayon. At marami pa sasagutin si BP Sara. Okay? At para po sa ating video ngayon, please like and share. Don't forget it. Please like and share and subscribe sa ating channel para updated ka sa ating mga bagong mga video na darating pa sa mga susunod. Okay? At wag po natin kalilimutan, meron po tayong business po, ang Brad's Air Conditioning. Sa mga nangangailangan po ng aircon unit, maintenance, spare parts, meron po tayo, Brad's Air Conditioning po. Gumagawa po kami sa brothers ko po, business po namin yan. Gumagawa po kami ng mga unit at may spare parts po kami. At may maintenance din po kami. Brad's Air Conditioning po. Comment lang po kayo sa baba. Kung sakaling gusto nyo po magpa-service, lalo ngayon tag-init na, o kahit taglamig. Kasi may humid pa rin sa Pilipinas. So, message lang po kayo. Brad's Air Conditioning po. Para sa inyong mga aircon units. At po para sa ating merch, ayan, meron po tayong sport show, hanapin po natin ito sa Facebook. Meron po tayong bag, shirts, caps, at lahat po ng ito ay po makikita sa Facebook. Hanapin nyo lang po doon, sport show. Yan po ang nagsusuporta po sa ating YouTube channel. Okay, don't forget to subscribe, like, and share. Bye!